Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa PPA Head Office para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Muling bumisita sa Pilipinas ang training ship ng Indonesian Navy na KRI Bimasuci para sa 3 araw na goodwill visit sa bansa. Dumaong sa Berth 1 ng Pier 15 sa Manila South Harbor ang barko dakong alas 9 ng umaga nitong Martes, October 15 na siya namang mainit na sinalubong ng mga kawani ng Philippine Navy. Ang muling pagdaong ng KRI Bimasuci sa Pilipinas ay bahagi umano ng paggunita ng ika-75 anibersaryo ng pagkakaibigan ng Indonesia at ng Pilipinas. Dati nang dumaong sa bansa ang Indonesian Navy training ship na ito noong Agosto taong 2019 at Oktubre noong 2018. Kilala ang Indonesian Navy training ship na ito bilang floating ambassador of goodwill ng bansa na bumibisita sa iba't ibang dako ng mundo bilang simbolo ng kapayapaan at pakikipagkaibigan ng Indonesia sa iba't ibang bansa. Bago ito dumaong sa pantalan sa Maynila, bumisita na rin ang barko sa Singapore, Cambodia, Vietnam, China, South Korea, Russia at Japan. Nanatili ang barko sa bansa hanggang Biyernes, October 18. Pagkatapos ng pagbisita nito sa Pilipinas ay maglalayag na ito pabalik ng Indonesia. Matatandaang ang Indonesia at Pilipinas ay lumagda sa isang Defense Cooperation Agreement nitong 2022. Bukod dito, nagkaroon na rin ng iba't ibang mga business at economic agreement sa pagitan ng Indonesia at ng Pilipinas magmula nang maitatag ang relasyong diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa noong 1949. Dahil malapit na ang pagsapit ng undas ngayong taon mga kapantalan, nagsagawa ng isang Security Advisory Committee meeting ang Port Management Office ng Misamis Occidental o ZAMIS para masiguro ang kaligtasan ng mga mananakay sa pantalan. Lunes, October 14, nang isagawa ang meeting na ito na dinaluhan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Tinalakay sa naging pagpupulong ang kahalagahan ng interagency coordination sa pagsisiguradong ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero sa pantalan. Kabilang rin sa mga napag-usapan ang mga dapat na gawin ng mga ahensya ng gobyerno pagsapit ng undas sa Nobyembre kung kailan inaasahang lalong dadami ang mga pasahero sa pantalan. Security Awareness Training naman ang isinagawa ng PMO Negros Occidental Bacolod, Banago Bredco nitong October 16 at 17 sa Terminal Management Offices ng San Carlos at Danao. Sa training na ito, sinanay ang mga security personnel ng PMO sa physical searches at non-intrusive inspections, pati na rin ang mga dapat na gawin sa pag-handle ng mga kahina-hinalang kargamento. Kumpiskado ang nasa 400,000 pesos na di umano'y mga smuggled na sigarilyo sa Puerto Princesa Port sa Palawan. Ayon sa ulat ng Port Management Office ng Palawan, nakita ng kanilang screening machine operators sa loob ng 2 sako ang mga karton ng sigarilyo nang dumaan ang mga ito sa baggage x-ray machine. Nang inspeksyonin ang laman ng sako, nakita ang iba't ibang mga karton ng sigarilyo na isasakay sana sa barkong MV Maria Isabel. Tansya ng mga otoridad, nasa mahigit kumulang 400,000 pesos ang market value ng mga sigarilyong ito na pawang mga undocumented umano. Agad na tinunton ng Port Police ang nagmamay-ari sa mga sakong ito ng sigarilyo na pinangalan ng si Bibi Laringo. Pero ayon kay Laringo, siya ay napag-utusan lamang na dalhin ang mga sako sa pantalan ng isang babaeng nagngangalang Eileen Gaganta na lumapit lang umano sa kanya sa labas ng pantalan para ipasok sa terminal ang mga sako ng sigarilyo. Pinatawagan kay Laringo si Gaganta ngunit hindi na ito nagpakita sa mga otoridad. Nai-report na sa Bureau of Customs ang pangyayari. Sa Palawan pa rin, nagsidatingan na sa Puerto Princesa Port ang mga Dragon Boat na isasali sa Dragon Boat World Championships na magsisimula ngayong buwan. Martes, October 15, nang dumating sa pantalan ang 36 Dragon Boats lula ng MV Miraculous Sea Journey. Ayon sa Port Management Office ng Palawan, handa na sila para sa global competition na ito na gaganapin mula October 29 hanggang November 3 sa Puerto Princesa Baywalk na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng nasabing PMO. Ito umano ang unang pagkakataon na gaganapin ang Dragon Boat World Championships sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang Dragon Boat World Championships ng International Canoe Federation ay isang patimpalak kung saan ang mga National Dragon Boat Team ng iba't ibang mga bansa ay magkakarera sa 200 meters, 500 meters at 2,000 meters na mga kategory. Isa na namang pantalan na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority ang nabigyang pagkilala dahil sa mga inisyatibo nito sa pangangalaga sa kalikasan.
Nakatakdang bigyan ng parangal ng APEC Port Services Network Green Port Award System 2024 ang General Santos Port na isa sa mga pantalang nasa ilalim ng Port Management Office ng Soc.Sargen. Ayon sa PMO, ang General Santos Port kasi ay patuloy na nagsasagawa ng mga aksyon na nakatuon sa pagpapanatili ng kapaligiran at pagbawas sa mga masasamang epekto ng operasyon ng pantalan sa kalikasan. Ang Green Port Award System ay isang inisyatibong nagnanais i-promote ang environmentally sustainable practices sa mga pantalan sa mundo. Bago kilalanin sa ilalim ng award system na ito, dumaraan muna sa masusing ebalwasyon ang mga pantalan sa iba't ibang larangan gaya ng energy efficiency, waste management, water conservation at emission reduction. Gaganapin ang award ceremony sa October 24 sa Kota Kinabalu, Malaysia. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, itype lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.